how could you become part of a committee when in fact you yourselves are also tainted with same malice? But are these people open to their science? Have they narrated it to the public? Kung gusto nyong impeach, bakit hindi nyo pa i-elevate sa Senate and then para magkaalaman na? At tingin ko naman ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito dahil gustong manatili ng Marcos na after BBM sa kanila pa rin ang poder. At dahil dyan sa impeachment, na-incentivize yung mga congressman na bigyan ng mga bilyong-bilyong alokasyon, kaya naging sunod-sunuran. Di ba? Yun naman ang nangyari. It's a threat. Ko, ganun na. So kayo po, bilang To congressman, protect himself. I've long been a DDS, and I think there's a insinuation that a lot of people don't admit that they are DDS. Tila tuluyan ng nilaglag ng Administrasyong Marcos si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ay matapos na ituro ng dating House Speaker ang executive branch sa korupsyon at anomalya sa national budget. Dagdag Balita News Update. Alright, welcome back mga kabaitaan. So nagbabalik ko tayo dahil pag-uusapan naman natin yung bangayan ng politika sa ating bansa. Naku po, ang daming nag-over the backcode na ho. At parang kumunti na bigla itong partido ni Tambuaya mga kabaitaan. Dahil itong si Leviste, naku po, lilipat na di umano. Totoo kaya ito mga kabaitaan na siya ay mangingibang bakod na papunta ho ng PDP laban. Pero hindi ho siya nagdadalawang isip, inamin niya po rito mga kabalitaan na siya po talaga ay matagal na hong DDS supporter. At ito naman pong si Tambuaya ay iniiwasan na pala ni Bobo M. Nag-iiwasan na or sadya lang talagang nag-aaway dahil ho nagkakabuking o malapit na talagang mabuking itong mga animal na ito. At ayon pa dito ni Erice, na lumalabas mga kabalitaan ang malaking pagkakamali ni Bobo M. Kaysa daw kay Inday Sara Duterte. At itong pananakot ni Tambuaya, naku po, ano na naman ho kaya ang kinalalabasan nito at anong patutunguhan nito mga kabalitaan. Pakinggan muna natin dito si Congressman Leviste kung anong kanyang masasabi. Balita ho mula sa Bilyonaryo News Channel. Kakalas na raw si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Lakas CMD. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, nakatakda siyang lumipat umano sa PDP laban. Pero sa kanyang mensahe sa amin, sinabi ni Leviste na wala siyang balak sumali sa kahit anong partido. Nilinaw din niya na independent siyang tumakbo bilang kongresista at sumali siya sa Lakas CMD pagkatapos ng eleksyon para makakuha ng committee memberships. Pero sumulat rin daw siya sa Kamara Enero ngayong taon para tuluyan ang bumitaw sa mga kinabibilangan niyang komite at maging ganap na independent congressman. Nais daw kasi ni Leviste na makapagsalita siya nang hindi nangangailangan ng clearance mula sa kahit kanino. Hindi direktang sinagot ni Leviste kung umalis na nga ba siya sa Lakas CMD, pero hindi na aniya siya bahagi ng majority block sa Kamara. Kinukumpirma pa ng BNC sa Lakas CMD kung talaga bang hindi na nito miyembro si Leviste. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, inamin ng batang kongresista na matagal na siyang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I've long been a DDS, and I think there's a insinuation that a lot of people don't admit that they are DDS, but just to put it on the record, I think that there's a lot of good that can happen to the country if we bring back some of the old policies of the previous administration. And the other thing I don't like about Congress is people are always moving parties to where there's a budget. And 90% of the current Congress was DDS during the time of the previous administration. And I can say I cannot be bought. That's why I'm not going to suddenly be silenced just because it is politically inconvenient. Kasama rin umano sa mga lilipat sa PDP laban si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sigurado yan. Walang partido ngayon ang tinaguri ang Congress Miao matapos si Bakin sa National Unity Party na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Nang tanungin namin si Barzaga, hindi direkta ang sagot niya. Kapwa maingay si Leviste at Barzaga sa issue ng flood control scandal kung saan dawit ang Lakas CMD President na si former House Speaker Martin Romualdez. Para sa agenda, Siyempre mga kabitan, di ho talaga yan kakanta muna. Nagmumuni-muni po yan mga kabitan. Pagkatapos nung lumabas dito ni Leviste na siya po talaga ay maka-DDS o mga kabalitaan. Naku po,
Lalabas na naman yung usapin na kaya pala siguro itong si Levisti ay pumanigo sa lakas CMD, baka ano lang, nagiging espiya ho daw ng mga DDS. Ayun ang lalabas posible ho mga kabaitaan, lalo na sa mga bobo na mga uguhi na mga vlogger ho ni Bobo M at ni Charis sa mga kabaitaan at itong si Tambuaya. At alam niyo po mga kabaitaan, napapansin at nararamdaman na ho natin na itong ginawang mga kalukuhan o mga kabalitaan na kung saan po talagang sila ay namamayagpag ho sa kanilang kalukuhan dahil iniisip po nilang very untouchable ho sila. Hanggang umabot na ho sa impeachment ni Sara Duterte. Dito po malalaman ho natin maya-maya, iisa-isahin ho dito ni Congressman Erice mga kabaitaan yung kanilang mga masasamang plano ho para sa ating bansa at sa ating pangalawang Pangulo mga kabaitaan. Dito muna tayo ho sa Net25. Binalita ho rito na hindi o matagal na daw na hindi nag-uusap yung magpinsang mga buhaya rin. Ano kayong naging dahilan dito mga kabalitaan? Malamang hindi ho yan sasabihin ni Auntie Claire nyo, yung sintunadong payaso dyan sa bahay ni Kuya. Siyempre, iwas puso ho yun at kailangan protektahan niya po yung kanyang kamahalan dyan. So, para sa akin ho, nagkakamalabuan ito dahil po alam na nila sa isa't isa na darating ang araw sila talaga ay makakatikim ho ng isang silid tulugan na napapalibutan ho ng bakal at makakapal na semento mga kabalitaan. Tila tuluyan ng nilaglag ng Administrasyong Marcos si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ay matapos na ituro ng dating House Speaker ang executive branch sa korupsyon at anomalya sa national budget. Idiniin din nito ang command responsibility. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kinumpirma rin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na matagal nang hindi nag-uusap ang magpinsan. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Eden San. Alam nyo guys, no, itong si Awaw Castro, no, pag nagsasalita, talagang confident talaga siya, no? So alam nyo, ano ba ang ibig sabihin ho niyan? Siyempre, may pagkukumpaso yan ng Malacanang. At duda ako rito, hindi ho ito si Bobo M, yung taga-kumpas niya po, kundi ito pong si Liza Tanas. Kasi nga, alam nyo naman, itong si Bongit ay under desire ho ito ng kanyang dragon na asawa, mga kabalitaan. So, ngayon, klarong-klaro na ho, nagkakalaglagan na. Siguro, ito ang isa sa mga pinaghuhugutan ho, ng galit nitong si Tambuaya na kung saan ay nananakot na ho sa administrasyong ito na meron ho talagang mabubuking sa kanilang pagnanakaw ho mga kabalitaan. Lalo na po mga kabalitaan, itong sinasabi ho rito ni Erice at alam nyo po mga kabalitaan, itong mga nangyayari ngayon, kung matatandaan niyo po, bago o pagkatapos inanunsyo ni Bobo M yung 5,000 na flood control projects ay talagang matatapos na di umano. Ayun pala mga kabalitaan, yung natatapos ay yung paubos na ng pera ho para sa flood control projects. Ngayon, siningil ho sila ng panahon. Nag-fact check yung panahon mga kabalitaan, oy, hindi pala ito pulido at wala palang ginagawang proyektong flood control. Itong administrasyong ito mga kabalitaan. At naninira pa ho ng pangalawang Pangulo dahil sa kanilang ambisyon at pagiging ilusyonado ho nila. Dahil nais nilang manatili ho at hawakan ang ating bansa na sila ang mamuno na hindi naman ho talaga ito ipinagkaloob ho sa kanila. Bagkus ito ay binibigyan lamang ng pagkakataon at para subukin ang kakayahan ni Bobo M. Kaso nga lang talagang hindi kakayanin dahil nga po sa kabangagan ho nito at wala ho tayo talagang patutunguhan at wala ho itong sense of direction itong si Bobo M. Walang isang salita. Kaya yung nagpapatakbo ng ating bansa, halos lahat yung nasa ehekutibo, yun po ang mga presidente ng ating bansa. Hindi ho itong si Bobo M mga kabalitaan. So ngayon po, pakikinggan natin dito si Erice. Kung ano po ba yung masasabi niya dito mga kabalitaan sa usapin na napakagulo ho
ng politika sa ating bansa. Pero kay BP Sara, lagi nilang sinasabi accountability kay doon sa 125 million na ano. Sabihin nyo nga yan ko. Kasi nga, ang nangyayari sa ating bansa, na sa halip na intindi ng mga leader natin, yung kapakanan ng mga mamamayan, yung napakaraming problema, ang iniintindi natin yan ang sama ng yan ang, pardon me for saying yan ang sama ng political dynasties. They are not fighting for us. They are fighting for the supremacy of their political families. Ang naging laban, parang Duterte Marcos. Di ba? Dito sa puntong ito mga kabaitaan, medyo disagree ako dito sa naging pahayag sa patungkol sa dynasty sa ating bansa. Itong pahayag dito ni Erice dahil hindi ho lahat ng may political dynasty sa isang lugar ay walang nidudulot na maganda ho. Ngayon ay lagapak yung kanilang ekonomiya. Isa sa naging halimbawa ho na mapapatunayan ho natin na hindi lahat yung dinastiya ho ay nakakasama sa isang probinsya, sa isang baluarte, yung Davao City ho mga kabalitaan. Sila po ay hindi gumagastos during election time. May mga kakilala ho tayo dyan, may mga kamag-anak tayo sa Davao. Hindi ho sila binabayaran, walang nang-aabot ho sa kanilang pera mula ho sa mga Duterte para sila ibuto ho mga kabalitaan. Ang ginagawa ho ng mga Duterte, pag sila ay nanalo sa eleksyon, ang kanilang pagbalik ho ng utang na loob sa mga constituents nila, dinadaan ho nila sa pulisiya. Yung palibre ho ng pagpapa-hospital, lahat ng mga benepisyong binibigay na libre ho, natatanggap at talagang napapakinabangan ho ng mga Davaoenyo. At kahit hindi taga Davao, marami ng mga nagbibigay ng testimony na hindi sila taga Davao ay napakinabangan ho nila yung pulisiya na binuo ho ng Davao City government mga kabalitaan. Basta ako, yung political dynasty ay hindi ho masama. Depende na ho yan sa pamilya kung sila po talaga ay para sa masa at tinitignan yung kapakanan ho ng mga kanilang konstituente, lalo na ho sa mga may hirap nilang kababayan. At tingin ko naman ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito dahil gustong manatili ng Marcos na after BBM sa kanila pa rin ang poder. Kaya anong ginawa? Nung una, People's Initiative. Dahil malakas si BP Sara, kung magkakaroon ng eleksyon, di parliamentary para ang boboto na lang yung mga congressman, yung mga representatives. Kung hindi umubra yun, impeachment na. At dahil dyan sa impeachment, na-incentivize yung mga congressman na bigyan ng mga bilyong-bilyong alokasyon, kaya naging sunod-sunuran. Di ba? Yun naman ang nangyari. Tama yan. Hindi ko inusgahan. Kung may kasalanan o wala, si BP Sara, depende yan sa ebidensya. Pero kung tutugis tayo ng pagkakamali, hindi yung, parang ang ginawa natin parang ginawa nila, the end justify the means. Kahit na mali yung paraan, basta... Yun ang ginawa ng ngayon. Committee on Injustice. Mapabagsak si BP Sara. Di ba? Yun yung ginawa nila. Kaya ano nangyari? Yung sinasabi nilang pagkakamali, pagkukulang, kasalanan ni BP Sara, lumalabas yung ginawa nila, mas malaki pa. Di ba? Ganun ang nangyari. So, it's, talagang labanan ng... Yan ang pinakamahirap kung nangyayari sa ating bansa for so long. Pero kung kanino ka mas naniniwala? Ano? Kanino ka mas naniniwala? Natatawa ako kay Boss Jack mga kabalitan. Nagtatanong siya rito kung kanino ka maniniwala. Klaro-klaro naman yung salita. Sabi ni Kong Irisi, wala, yun lang, natatawa ako. Talagang inilalabas ko lang ho yung, yung feelings ko dito kay Sir Jack mga kabaitan. Kasi minsan nalilibang din ako sa taong to Nakakatuwa rin to. Kahit ganyan ho yan, pero may talent din ho yan sa broadcasting mga kabalitaan. Hindi ba magiging ganyan yan pag hindi ho nakitaan ng SMNI na ito ay talagang may potensyal na magiging kagaya ho nila dyan ni Boss Dada, ni Byron, sino pa, ni Coach Oli, ni Master, sino ba yun? Jude, basta si Master Jude, basta ganoon, at saka si Jay Guevara mga kabalitaan. Si Marcos o kay Sara? Kanino ka mas naniniwala? Hindi, alam mo, yung, yan ang yan yung, pagka sinabi mong, kanino ka naniniwala, parang, na yan, personality. It's a question of personality. Para sa akin, ang pinakamahalaga
kaya umuulad yung mga bansa, policy. Polisiya. Halimbawa, kung may policy ang isang kandidato, merong policy siya na naniniwala ako, merong policy rin siya na hindi ako naniniwala. Kung polisiya lang yung pag-uusapan mga kabalitaan, itong ginawa ho ng mga polisiya sa Davao City. Una, yung bawal humanigarilyo ba sa kahit saang sulok sa Davao City, meron talaga silang isang lugar na kung saan ay diyan lang mangho kayo maninigarilyo, huwag kayong pakalat-kalat sa kalsada kasi huhulihin at ikukulong ho kayo. Yun po ang isa sa halimbawang polisiya ho na binuo ng mga Duterte. At marami pa pong iba mga kabaitan dahil sila po ay kumbaga hindi ho nila dinadala yung kanilang posisyon sa harapan, bagkus kanila pong ilagay ho sa likuran para sila ay mas madali hong makalapit yung mga mamamayan ho nila, at dahil sa kanilang posisyon na nakaback up ho sa kanilang likuran ay mabilis at madali ho nila itong magawa ng solusyon yung mga hinaing ho ng kanilang mga konstituente mga kabalitaan. Ganun ho yung leader, talagang hindi ho makasarili. Hindi ho sariling inuuna, kailangan pulisiya para sa ikagiginhawa ho ng kanilang lugar at ng bawat isa sa kanila. Kaya nga ako ang minority, para pag naniniwala ako, di okay, sama ako dyan. Pero kung hindi ako naniniwala, laban ako dyan. Di ba? Parang gano'n. Bakit natin nuhusga na? Kanino ka naniniwala? Depende yun sa ginagawa eh. Sa particular na ginagawa ng isang tao. Nung panahon ni President Duterte, apparently you can go from 0 to a complete site in just a single prompt with Wix Harmony. I don't know if this is going to be possible. Where vibe coding meets drag and drop freedom. Binatigos ko dahil dun sa war on drugs. Hindi ako naniniwala. Binatigos ko. Pero walang personal. Walang personal sa akin. It's a policy decision. It's a policy decision. At ako, pag nagbatikos ako sa isang polisiya, meron akong alternative. Gaya nung nakaraan, nung pinatikos ko si Presidente Duterte sa war on drugs, sabi ko, bakit wala pang nangyaring matagumpay na war on drugs na gumamit ng violence sa buong mundo? Anong ang ginawa nila? Doon sa, for example, sa Portugal, napakaraming addict. Anong ginawa nila? Inopen nila. Yung mga kumpanya, pagka tatanggap ka ng nagre-rehabilitate na addict, kalahati ng sweldo, sagot ng gobyerno. So, nabawasan ng malaki yung, after ilang years, nabawasan ng malaki yung drug addict population sa Portugal. So, meron akong alternatibo na ipinapahayag. Hindi ko kinikriticize na masama kang tao. Sinasabi ko, tingin ko, mali yung polisiya mo. Ito yung, tingin ko yung tama. Di ba? So, gano'n naman dapat ang mangyari sa atin. Dapat, di ba dapat tayo mag-usap na intelligently? Hindi yung magbastusan. DDS, yung mga DDS, bobo, yung mga dilawan, nakala mo santo. Di ba? Hindi naman dapat gano'n eh. Kasi ito, alam naman ng lahat at kahit po ordinaryong Pilipino, ramdam ito. Kasi sinabi nyo na yun tungkol sa war on drugs. Alam natin na nung nakaraang administrasyon, mas naging ligtas ang bawat Pilipino. Iyan ay fact. Hindi po yan pwedeng ipagkaila dahil Pilipino magsasabi sa ating lahat na noong time na yun, maaari ka makalabas ng ligtas. Tama. So, hindi po ba ibig sabihin nun, effective ang ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi. Ang sinasabi ko, effective yon, pero meron ding collateral damage. Di ba? At hindi mo naman sabihin, effective yan. Di bali nang may mamatay na yung inosente. Di ba? So, ngayon, bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon wala namang policy. Ano bang ginagawa tungkol sa so wala naman eh. Inuli na kahubad. Wala talagang polisiya, kanya-kanya ang nakawan sa maleta eh. Kung ikaw ba naman, alam mo naman na yung pera ng ating mula sa kaba ng ating gobyerno ininanakaw ng pinsan mo pa, allegedly, at nitong kanyang alipures. Hindi ka ba matatakot? Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba kakabahan yan pag ikaw ay binalikan ng taong bayan? Di ba? Nanahimik si Bubuim dito dahil una, walang pulisiya. At pangalawa, mga kabalitaan, pikit balikat lang ito dahil alam niya may matatanggap rin siya dito. Akala na siguro makakalusot sila sa ginagawa ng kalukuhan na kahit hindi nakikita ng taong bayan, pero meron tayong Panginoon na
talagang buhay na tayo ay pinapanood lamang kung ano mga ginagawa nating kalukuhan. 'Di ba? Napakasagrado ho itong pundo ng ating gobyerno. Dahil hindi lang ho ito para sa isang tao, isang leader politiko, bagkus ito po ay para sa pangkalahatan ho, na para mabigyan ng pansin, mabigyan ng solusyon, matulungan at malago ho yung ekonomiya ng ating bansa. Dahil lahat tayo ay naghihirap sa pundong ito, lalo na tayo mga taxpayers, mga kabalitaan, na inaangkin at inaabuso ho ng mga nakaupo ho ngayon sa ating gobyerno. Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron? Dati meron policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatama ang inosente, pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. At number one naman talaga sa buong mundo, ang pinaka malaking dahilan ng drug dependence ay poverty, kahirapan. So dapat nakatuon sa bukod dun sa paghihigpit. Pwede naman maghigpit na walang patayan. Sa aking tingin, pwede maghigpit na walang patayan, pero nakatuon din sa pagbibigay ng pagkakataon dun sa mga pinakamahihirap na magkaroon ng mas maayos na buhay para hindi maging drug dependent. Pero napag-usapan na rin kung yung drugs. Kayo naniniwala ba kayong addict si Marcos Jr.? Kasi po, sundan ko na po ito Kasi yun. po ngayon may lumabas na balita na nire-require ng Supreme Court na sumagot si Bongbong Marcos tungkol sa kanyang health. Ibinigyan po siya ng 10 taon. Ay, 10 araw, sorry. 10 araw para sumagot. Wag naman sa 10 taon. Baka hindi na umabot yan. Wala presidente si Boboy. Hindi nga natin alam kung aabot ng 2028 yan. Hindi. Di hayaan natin na sumagot si Pangulong Marcos. Kasi ako naman, wala naman akong talagang direct knowledge kung ano yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Wala akong direct knowledge kung maraming chismis, pero mahalaga talaga na di-disclose ng presidente yung state of health niya dahil nakasalalay sa pamumuno niya, maayos na pamumuno niya, kung meron siyang maayos na kalusugan at kaisipan. Pero ayoko mag-conclude. Kung ito mabalikan natin, yung sinabi nyo na pamumulitika na itong mga patungkol kay VP Sara sa impeachment, no? Anong masasabi nyo dun sa mga congressman or mga partido or yung mga followers na kulay na maingay pagdating doon sa confidential funds ni VP Sara samantalang tahimik doon sa mga confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki ng mga sekretary, etc. etc. Well, kaya nga, ang nangyayari talaga, kampihan. Kampihan talaga. At alam naman natin na incentivize sila nung 19th Congress, bilyon-bilyon yung mga alokasyon. At siguro ang katwiran nila, kung marami akong madala sa aking distrito, mananalo pa rin ako. And it's to the best interest of myself and my district na dito ako dahil madami akong madadalang biyaya. Hindi ko katulad na wala akong madadalang biyaya. Pero papaliwanag ko naman sa mga kababayan ko na kailangan ko ipaglaban to dahil nakataya dito, hindi yung pang isang araw, 2 araw, pang isang linggo, o pang isang buwan yung biyaya. Nakataya dito yung kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga anak nyo, kinabukasan ng bayan natin. Tama kayo, Kong, kasi sasabihin, ang nangyayari po kasi, kung susundan ko yung linya ng sinasabi ninyo, parang magbulag-bulagan na lang ako doon sa mali, sumuporta ako sa mali, basta yung distrito ko, kung syudad ko, maiuwian ko ng proyekto. Para sa akin, ang mahalaga sa akin, tama yung ginagawa ko. At kung kapalit nito, yung posisyon ko, okay lang. Basta tama yung ginawa ko. 65 na ako. Hindi naman siguro ako abot ng 100 years old. pero kung balikan natin yung kasi related din sa sinabi ni Coach Oli, yung kay Romualdez. Ang basa nung iba,
para bang ayaw niyang sabihin lahat o i-tell all lahat, parang ang dating, iniligtas lang niya yung sarili niya for parang... Hindi, it's a threat. Don't touch me. So, still, it's not really for the country, but for himself. Yes, of course. It's for himself. Oo, parang sinasabi niya, alam niyang may mga kabulastugan nangyayari, ilalabas ko to. Para pag It's a threat. kinantin ko, ganun na. So kayo po, bilang To congressman, protect himself. Kong Erice, kayo bilang congressman, pwede nyo bang i-compel or sabihan itong si... Matagal ko na Martin sinabi. Matagal ko na sinabi yan. Ang sinabi ko, may pangunahing responsibilidad ay ang Pangulo na maimbestigahan ito sa pamamagitan ng isang independent commission. Kaya nga ako nag-file ng panukalang batas na mag-create ng independent commission na may mga miyembro na ganito, na qualifications at popondohan ng ganito at may panahon na ganito para imbestigahan at tapusin lahat ito. So kung yung banta ni Romualdez, sa tingin nyo po, para kanino yun? Sa tingin mo, para kanina. Your guess is as good as mine. Pero kung no, Maliwanag naman yun. Maliwanag naman. Hindi naman kailangang Kumbaga sa yung sugat, hindi mo na kailangang anuhin. Ako na lang magdidiin. So, yun po mga kabalitaan, Ayun po. So, nako si Congressman Erice, mga kabalitaan, ay talagang napakalalim ho at napakalawak ho yung kaisipan nito patungkol ho mga kabalitaan sa usapin patungkol sa usapin ng politika sa ating bansa. At siya po'y naniniwala na lumalabas yung mga sinasabi dito ni Tambuaya, lumalabas ho na ito'y nananakot sa administrasyong ito. Do not touch me. Ayon pa dito ni Kong Erice sa mga sinasabi dito kay Tambuaya, mga kabalitaan. Dito muna tayo mga kabalitaan sa huling bahagi ng ating paksa ho. Itong si Professor Froilan, ano ba pangalan nito? Apelyido ni Froilan, na pakinggan ho natin, isang analyst ho patungkol sa usaping impeachment laban kay Sara Duterte, mga kabalitaan. Bilyones, hundreds of millions. Ako, thousands lang siguro meron ako. Fraction of what they have. So, your thoughts po, Prof? Well, actually, this is something that I actually expected. They need to actually come up with a good bounce back from what we had during the Madriag presentation. Alam naman natin, marami talagang loopholes, and I think they really wanted to prove something here. That's why they assembled this stellar cast, as I would hear. But then again, yun nga, pag tinignan natin yung unang-una siguro, alamin natin, puntusan natin dito, ano ba talaga ang purpose nitong pagpapatawag nitong mga personalities na to, when in fact they have yet to vote in the plenary for it. So basically, I really don't understand why a mini trial like this should actually be going on. In fact, they're just trying to build a case. So parang nawawala kasi yung tapang ng Congress. Hindi kagaya ng isang taon na hindi na kinailangan ng mga ganito, elevated kaagad sa Senate, and then they were able to file that impeachment. And right now, I don't understand why they're doing this. Secondly, yung perception kasi ng mga taong bayan regarding sa mga mismong nandito sa Justice Committee. I'm referring to several people and personalities here who themselves are very much aligned with corruption scandals, Terry Redon, you have Luistro, you have Garbin, diba? And even Abante. I mean, these people, how could you become part of a committee when in fact you yourselves are also tainted with same malice? And doon lang parang medyo may problema na tayo kaagad. I mean, we're talking about SALNs, but are these people open to their SALNs? Have they narrated it to the public? Hindi rin naman, di ba? Parang how could you cast a stone to someone if you yourself, you don't consider yourself spotless and sinless, di ba? So, and then yung kasi mga CTR na pinresenta kahapon
Senator former Senator Trillanes, kung titingnan natin, maliwanag naman kapag halimbawa meron ka kasing bank account, no? At kung gusto mo maglipat-lipat from one particular account to your, let's say, checking account, to your savings account, papasok talaga yun na CPR, not necessarily na may bagong pera na galing sa labas na pumasok. No, halimbawa, meron akong 1 million sa bangko, no? Nag-decide akong bumili, let's say, ng isang second-hand car, no? 500,000. So mag-withdraw ako cash kasi gusto kong bayaran ng cash. All of a sudden biglang sabi ng bibilan ko, I wanted bank transfer na lang. So wala akong choice kundi ibalik yung 500,000 sa bangko, dineposit ko siya ulit para makapagbayad ko maibayad ko yung 500,000 kasi gusto niya bank transfer. So things like that, papasok pa rin yun at makikita pa rin ng AMLA as another deposit. Pero not necessarily, ang hindi kasi rito na progress, saan galing ba talaga yung mga deposito. So things like this, yung mga technicalities na ganito, kailangan kasi maipipresenta lang natin ito sa mas malalim na venue. And so we try to ask, is this Justice Committee the right venue for these things? Kaya nga tayo may impeachment court kung gusto nyong impeach, bakit hindi nyo pa i-elevate sa Senate and then para magkaalaman na, para may pagkakataon din naman talaga na mapusisi natin, because I think the Vice President will not really fall for their trap going to the Congress when she feels and she understands that it's going to be entirely a demolition job for her. It's really all about optics. It's about the control of the narrative. Yun lang naman ang nangyayari dito. So the challenge is for the Congress, siguro enough na naman to, no? If their goal here is to convince people in the Congress, no, yung mga kasamahan nila na medyo bumaliktad na, nag-iisip na ngayon, no, whether they will be voting for the impeachment or not. Siguro enough na to, no, tong nangyari na mga pagdinig para magbotohan na sila. Alright, yan po si Prof. Froilan Calilong, isang political analyst, mga kabalitaan, na kung saan ayon pa sa kanya na kung talagang gusto nyong ituloy itong impeachment or i-impeach itong si Sara Duterte, ba't pinatatagal nyo pa dyan sa committee? Ha? Ba't pinatatagal nyo pa sa Committee on Injustice, mga kabalitaan? Ipadala nyo na, isumiti nyo na sa Senado para magkaalaman na, magkaroon na ho ng bloodbath na sinasabi ni Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Kaya kung ito po ay nagustuhan nyo, huwag nyo pong kalimutan, lagi nyo po itong panoorin at i-share nyo po. Suportahan nyo po itong bahay natin dahil tayo po ay araw-araw magbibigay ho ng updates sa inyo. Kahit medyo busy ho tayo, humahanap pa rin tayo ng paraan para at least naman ho, magkakaroon ho tayo ng impormasyon na ating ilalahad at ibabahagi sa inyo, mga kabalitaan. Kaya huwag kalimutan po, subscribe na ho kayo. Kasi pag umabot tayo ng 100,000 subscribers, kabalitaan, marami ho tayong pamimigay sa inyo. Yung yung Duterte Cap t-shirts para ho sa darating na election, pag kayo ay mga kampanya, may susuotin ho kayo, mga kabitaan. Bilang pasasalamat din po natin sa inyo, sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta ho dito sa ating munting bahay, at sabay-sabay ho nating suportahan si Sara Duterte at ipanalangin ho na itong mga masasamang elemento, itong mga buayang ito, mga kawatang ito, hindi sana magwagi ho sa kanilang mga masamang binabalak laban sa ating pangalawang Pangulo, laban sa ating pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Tandaan niyo po, ang Danagan Balita, bubalita, mo komentaryo, mulatigo. To God be the glory, Mwa Chup Chup. Peace out.